Simula po sa Biyernes, tuluyan ng ipagbabawal ang pag-aangkas ng mga bata sa mga motorsiklo. Bukas naman po ang simula ng paghihigpit sa pagbabawal sa paggamit ng cellphone at kaparehong gadgets habang nagmamaneho. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, tama yan. Simula bukas, mahigpit nang ipapatupad ang Anti-Distracted Driving Law o ang batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone, electronic entertainment, computing gadgets at mga katulad na gamit habang nagmamaneho kahit pansamantalang nakahimpil sa stoplight. Kasama sa pinagbabawal ang pagte-text, pagtawag sa telepono, paglalaro ng mga games, pag-i-internet, panonood ng pelikula at iba pang mga katulad. Pwedeng gumamit ng hands-free application sa paggamit ng device basta hindi makakasagabal sa pagmaneho o maging sa line of sight ng driver. Ang dashcam, Connie, hindi pwedeng kung saan-saan nakalagay. Dapat nasa likod ito ng rear view mirror. Kung kinakailangan daw talagang tumingin sa Waze, dapat ay itabi muna ang sasakyan sa ligtas na lugar bago ito tignan. Ang lalabag sa batas ito ay pagmumultahin ng 5,000 piso para sa first offense, 10,000 piso naman para sa second offense, at 15,000 pesos para sa third offense at suspensyon ng driver's license sa loob ng 3 buwan. Kung hihigit pa dito, bukod sa multang 20,000 pesos, babawian na rin ng lisensya ang driver. Bagamat may exemption, Connie, sa batas, ito ay yung mga law enforcers o rescuers, mga bombero, na kailangan gamitin ang kanilang telepono para sa emergency tulad ng krimen, aksidente, kalamidad, sunog, bomb threat at terrorist activities at ibang katulad. Simula naman sa May 19, Connie, ipagbabawal na ang pag-angkas ng mga bata sa motorsiklo sa ilalim ng Republic Act 10666 o an act providing for the safety of children aboard motorcycles. Ayon sa implementing rules and regulations ng mga bata lamang, naabot ang paa sa foot peg at kayang lumakap ng lubos sa bewang ng rider at naka-helmet ang papayagang umangkas sa motorsiklo kasama ang adult. Sakop nito ang lahat ng pampublikong daan. Ang exemption lang ay kung kinakailangang i-transport ang bata for immediate medical assistance. Ang multa, Connie, ay aabot sa 3,000 piso sa first offense, 5,000 para sa second offense, at 10,000 naman para sa third offense. Kung ihigit pa dito, maaari ring bawian ng lisensya. Connie? Yes, magandang pakinggan siyempre, Oscar, na may mga ganito tayong bagong ipatutupad na mga batas. No? Pero paano ba yung implementation? Marami kasi ang nagsasabi na mahirap itong i-implement, lalo na yung sa cellphone, kung halimbawa tinted yung sasakyan, di ba? Parang kumbaga kung sino na lang matsempuhan, ganun ba? Yes, magandang question nga yan, Connie, no? Ayon sa implementing organization o department, na LTO, kasanggaan nila dito ang HTG, mga local traffic enforcers, maging ang mga MMDA, no, pwede nang i-deputize para manghuli, no, para sa mga lalabag sa batas ito. Ang MMDA naman, nakaantaba yung kanilang mga CCTV, no. So yung no contact apprehension, pwede rin ipatupad kaugnay ng batas ito. Pero ayon nga sa mga otoridad, Connie, no, it's not about yung kung gaano kadami yung mahuhuli, pero yung preventing accidents na maaring i-cause ng paglabag sa batas na ito. So, hindi daw dapat natin hinihintay na hulihin tayo, no, o may manghuli sa atin. Tayo mismo bilang law-abiding citizen, dapat kusa natin sinusunod ang batas na ito dahil ito'y maaaring makahulugan ng pagligtas ng buhay, Connie. Tama naman yun. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Oscar Oida.